30 minutos nga tapatan ag talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan buong pwersa sa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up. Connect na. Oras na para sa Radyo Kahayag. Oras it kahayag sa kahanginan, alas 7 agahon, Shine Yun Zalumbo, your voice beyond the wires at your service. Ro imong kaibahan sa pagtao't kahayag it impormasyon sa enerhiya, kaibahan ng bugos na pwersa sa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Good morning, Aklan! Good morning, Western Visayas. Ag syempre, no iyaw makita sa bagong episode it aton nga Radyo Kahayag. Ag bago rong tanan kita mag-umpisay, gusto naton i-greet ro atong mga listeners and online viewers all across the Acalco coverage area. No, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan. Happy Sunday and happy weekend, especially sa aton nga mga listeners at GMA Kalibo. And of course, sa aton nga mga online platforms, gabigid sa aton nga official Acalco Facebook page, no, abangan nyo kami una sa aton mga official updates at Acalco. And of course, sa aton nga mga viewers and listeners sa aton nga probinsya it Antique, nga aton mga ginapanerbisyuhan sa Pandan and Libertad, sa aton mga MCOs una, ag sa Isla it Boracay, sa aton mga MCO sa Isla it Boracay, happy weekend and good morning kinyo tanan. And sa makaron, bago naton umpisan ro aton nga topic, no, gusto man naton i-remind ro aton nga mga MCOs nga raya nga Mayo haygin talaga man ra bilang aton nga Electric Safety Month. Kaya bukod sa makatipid ka pa, kinahanglan pagid naton magkantiguhan, maggamit responsibly it aton nga mga elektrisidad, it aton mga connection sa bagay, because safety firstly is everybody's responsibility. And now let us go to our topic for this morning. Sambilog sa mga programa nga ginapakamayad ag ginapromote ni Acalco nga nagiging mainit man nga issue sa makaron, hayro ginatawag naton nga net metering services. No, basically, net metering nga rahay isa ka sistema kung saan ang may-ari ng bahay o negosyo na may sariling renewable energy, or commonly, pinaka-common nga atong ginagamit nga ni solar panels, no, ay pwedeng magpadala ng sobrang kuryente. Sambilog sa mga programa ni Acalco nga atong ginapakamayad ag aton nga ginapromote, hayrong ginatawag naton nga net metering services. Ag roaton nga kaibahan sa makaron nga agahon para ipaathag katon, no, ro kung ano ro ginatawag nga net metering, hay uwat iba kundi roaton nga meter maintenance section head si Engineer Jaymon Cipriano. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Firstly nga pangutanan, no, ano ro ginatawag naton, sir, nga net metering service? Could you share us a brief background or context para sa aton nga, para sa knowledge man it aton nga mga MCOs? Good morning, ma'am. At sa tanang tigapagmulati naton sa Aklan, sa buhos ng Aklan, at sa under sa franchise pa ni Acalco sa Antique, Pandan and Libertad, and then atong one barangay sa Capiz. Okay, so sabton kay imong pangutanon, Ma'am Shai, no? Net metering ay isa ka billing mechanism nga gina-allowed sa idarom it Republic Act, Renewable Energy Act of 2008 or RA 9513. Kung sa siin, end user or qualified end user pwede mag-generate it electricity pinaagi sa renewable energy or renewable source, commonly solar photovoltaic system. Technically speaking, ro system ninyo or naka-solar, nag-connect sa distribution network or grid ni Acalco through a bidirectional meter. Dahil nga na metrohan na ra, ay may daywa ka function. Una, naga-record kung pila ro energy na imong gina-consume or mas kilala sa import energy, at ro pangaywa, ay gina-record pagid ro ginabalik nimo sa grid or mas kilala export energy. Kung may sobra ka na generation, daya gina-credit ra sa imong bill based sa blended generation cost.
bukon imot sa retail rate, kundi generation component lang. So sir, haman nagkaroon it makaraya nga service ro aton nga electric cooperative. Haman naga-offer kita karaag ano ro benefit nga anang igatao sa aton nga mga MCOs kung saan da mag-apply. Dahil na ram programa na net metering, hay pangunahan dahil it atong Department of Energy or DOE bilang bahagi it national policy para sa energy security and sustainability. Ro Pilipinas ay heavily dependent abi kita sa imported fuel. Kaya ginapush da it DOE, ro distributed generation, pareho it solar rooftop system. Samtang ro Energy Regulatory Commission or ERC hay dayro naga-issue it net metering rules or ERC Resolution number 9 series of 2013 nga naga-define it technical standards, interconnection requirements ag pricing mechanism. Maakto kita sa benefits. So ro technical and practical benefits is load reduction. Dahil maakto sa co-op, no? Kaya kung may solar ka sa daytime, nabubuhiran ro load na ginakuha mo sa grid. Tapos, ro pangaywas, loss reduction. Dahil localized abero generation, nabubuhiran mo ro systems losses. And then, solar production coincides sa peak hours, daytime, and helpful sa stability. Ro benefits man sa atong consumers ay pwede sa makabil at lower electricity bill, especially sa daytime consumption, and return of investment anda kara within 5 to 7 years depende sa usage, and masunod is environmental benefits, reduction of carbon emission. So sa raya nga service sir no, can anybody apply? Maskin sino ang baro pwedeng mag-apply ag hasta anong kilowatt, may limitation ba kitaw in terms of kilowatt or what? Okay ma'am, so unahon ko imong unang pangutana kung sino ro pwede mag-apply. So ro pwede ka lang mag-apply is tanan na member consumers ni Akelco. Mapa-residential, commercial, industrial buildings. So sa limitation, may una gadang limitation na maximum of 100 kilowatt per end user, or hindi dapat magapaw sa contracted demand nanda. So purpose karay para maiwasan naton do reverse power flows issue para ma-maintain naton voltage stability sa distribution system ni Akelco. Sa dayon narang mga parameters ay gingset ratanan it atong Energy Regulatory Commission or ERC. Sa technical requirements, dapat ro imong solar PV system ay dapat naga-comply sa Philippine Electrical Code. Tapos dapat mo yun mo na anti-islanding protection. Ro masunod ay proper grounding system. And then ro pangatlo is inverter with certificate of IEEE IEC standards. So, i-highlight gina ko do ro anti-islanding dahil mo ro pinaka-importante. Para kung kung mag-brand out, hindi magpadayon do supply na halin sa solar ag iapog na or ibalik na kay Akelco. Dahil may tendency bira na kung in case naro atong mga lineman sa Akelco na naga-maintenance ag wa at dayang protection, may tendency na makuryente atong mga lineman. Tapos, pag abot man naton sa atong requirements, so may ato matabiyagi kara na form, application form. So rule number 1, kailangan mag-submit of letter of intent, net metering plus capacity. So i-address naton da sa atong GM kay Attorney Ariel B. Hefty, at rumasunod is application form, fill up and sign. So pangatlo is identification, one valid ID, tapos latest Akelco receipt. Pang-apat is Certificate of Electrical Inspection, CFEI, from the local government unit. So ito ni mo ginabuo kay local government kung siya mataka mong municipality na belong. Okay po. Tapos, so included ka electrical plan, signed and sealed by professional electrical engineer. Tapos, kung corporation mataka mo, kailangan nyo secure a secretary certificate. And then, net metering agreement processed by Akelco, tapos duly accomplished certificate of compliance COC application form. So bali sir no, in terms sa first requirement naton, ray nga application form siin nanda pwede ra buon. Dahil ang application form ay pwede na tanda mamabuo sa atong engineering department under sa asset division
pwede nanda agtunan ka ra si Engineer Mandila Chica atong AMD manager or kundi si Mr. John Ray Buenape para mag-assist ag i-orient sanda kung paano pilapan ag ano pero mga additional requirement at i-explain kanda para mapadasig og proseso it Okay po. dahil narang application. So sa raya nga nga application sir, may timeline ba ro atong pag-approve ikara? Ano ro pinakamadasig mostly nga adlaw para sa pag-process? Sa dahil na ramam na application ng net metering is ro mismong ro atong government or under kay ERC nagpagguwa ra isanda it advisory dated September 22, 2025 na ginapa-streamline do pag-process it application for net metering. So dati bira gadagan mo it 1 month to 45 days. So makaron gina-required RODIO o electric cooperative pareho ni Akelco na dapat within 20 days is dapat makapag-transmit or makapag-net metering o taro o atong mga applicants. Pero dapat doon na ron is kumpleto ka mo tanan sa requirements. Tagsagi pang mention ko na to kay ina ng mga requirements dapat completed na kamo. Okay. Gato ga start ro 20 days ni Akelco. So for our second to the last question, sir, in terms of maintenance it aton yung mga solar panels, may involvement ba kara si Akelco? Ano ro involvement nga gina-offer ni Akelco? Or ano gataro maika-offer ni Akelco once nga maka-decide mag-apply ro atong MCO for net metering? Unang-una, sa maintenance abinara hay ro consumer or ro owner gihapon do responsible or kung sino mataro andang contracted na installer. Okay. Dahil sa bilog bikara sa mga technical na maintenance is ro paglimpyo it panel nana lalo na ro mga alikabok para sa anang efficiency it panel. Ro pangayo hay checking it inverter anang inverter performance. Ag pangatlo hay wiring ag protection device it anang solar. So Okay. under taron tanan sa consumer or sa anang contracted na supplier or installer. Okay. So in short, sir, no, sa mga makaraya nga instances hay kumbaga roanda nga pagpangayo man na itbulig sa mga pag-maintenance ito gid asan daga diretso kumbaga what aga-answer si Akelco regarding karon. Pero aton niya tabi ma'am na rule ay kita ro sa interconnection approval tapos aton pagid is the installation of revenue grade bidirectional meter at periodic verification at uli ay monitoring of import ag export energy. So engineer, sambilog man sa aton nga gustong tawan ni clarification no ro isa yang kapangutana nga hamaan gataas pat ako no gihapon andang bill maski na naka solar panel gun sanda. Okay, Ma'am Shai, no? Sa yung pangutana hay nakadepende abiron kung ro imong solar naging install hay umagi man sa tama or ba naton is qualified installer gid man do ro nag-install na gina-compute or ginaplano kung pila gyud man daro imong demand sa imong panimagay para masayra nanda kung ano ro tamang design or capacity it imong solar na dapat i-install. Para maiwasan naton doon na ron no, dapat abi umagi ta sa qualified installer don imaw agud maiwasan naton na biskan naka-solar yon sanda ay mataas gyapon no andang bill. May mga senaryo biron kung kwan sa actual na situation na naka-solar ka gid man pero imot ang mismong inverter hay wa tay limitation. So wa mo gina-set or gina-reconfigure na hindi ka maghaboy it imong sobra kay Akelco. So Metro bin Akelco is may capacity na para mag-read it konsumo nimo ag ro ginapug mo kay Akelco. Tapos ro masunod may possibility abiron na kung ro imong solar is naka-battery, siyempre daytime man taron no ang konsumo. So ro imong gina-consume it imong panimagay sakto malang sa gina-generate nimo sa solar. So naka-battery ka pa, ro imong battery gina-charge man doon ni solar.
Tapos pag abot man it gabi siyempre na-consume mo na to. Ginaginamit mo gapon do imong solar, ro naka-stored na to na energy na to or sa battery hay matindensing maubos sa sa pilang hours kapag bakong bukod tama ro design. So may tendency na ro imong inverter gina-charge to imong battery gamit si Akelco. So imbes na naba ro imong konsumo, napataas mo pa dahil mas grabe kumonsumo ro baterya na gina-charge nimo kumpara sa imong mga normal na appliances or mga sa imong mga iwag na ron na ginagamit. So kaya dapat kung para maiwasan naton doyon, ipa-check ninyo sa mga tamang installer or sa mga qualified na mga professional. Aside sa ginataw-an naton kaklaruhan ro pagtaas it bill, gusto man naton nga taw-an pagklaro ro assumption nga akala ko ba pag may solar, may ilaw, maskin brand out. So sa dabi na natong assumption, mostly bikaray may aton bing daywang klaseng solar, ro hybrid ag non-hybrid. So ro hybrid solar daya ro system solar na may sariling battery backup or may gina-stored imaw na energy sa anang battery. Kaya biskan wa taro grid kaya tang mag produce or magtao it supply ro anang inverter sa residential or kung ano mang klaseng establishment na may naka-install na hybrid na solar naton. Pero daya narang hybrid nara is nagasunod rin mo sa mga standard na pag naduwa si grid, automatic na naga-transfer or may anti-islanding na tong protection o mismo ro inverter. So, mostly sa mga kabitan namon net metering is duyon yung ro mga application. Nanda, ro andang ta mga sistemang ginagamit sa andang inverter, ay duyon yung na biskan uwa sa Akelco, hay may power tagapon sanda. So, sa mga senaryo na biskan man na nakasolar man na kami at pagtapos pag-abot blackout ay wa man na kami power. Daya ay mga non-hybrid na solar. So, adang inverter kara is naka-design na dapat may grid niya ikaw. Ag daya na is wa it battery. So, kung wa imot battery, biskan sa tunga-tunga mga alas 12 man or alas 3 kaaganhon bisan gano kainit, hindi maka-generate it energy ro ana tong panel. Dahil nga ni wa man si Akelco. So doon no characteristic it anang inverter na hindi man imo maghaboy kay Akelco anang exist or sa anang mismo na gina-supplyan doon no doon mismo na rong energy or power na ron sa doon mismong panimaray. Kaya ni doon ro pagkakaiba hybrid at non-hybrid na solar system naton sa mga ga-install para maklaruhan naton. Dahil mostly sa mga kanon is mga gina-apply na doon is on grid. Doon yung mga ga-apply net metering sa mga naunang mga dinagon. Tapos makaron, syempre, habang nagabuhay ro technology, naga-evolve hanggang nagkaroon yun around 8 battery type or hybrid type naging solar. So, para kung gusto naton na wa kita brand out, do yung hybrid na solar do atong paggamiton para biskan mag-brand out matat alanganin na oras hay may power gapon kita. Para man no, sa aton nga mensahe para sa atong mga MCOs, ano ra atong mga message of encouragement sir para sa atong MCOs nga mag-apply sanda for net metering? Sa atong mga member consumers owners, net metering ay hindi lang tungkol sa pagtipid sa kuryente, kundi isa man kara ro hakbang sa pagto sa responsibly na paggamit enerhiya. Sa makara nga nagaatubang kita sa pagsaka presyo at kuryente kag mga challenges sa environmental, solar energy ay isa ka sa practical nga solusyon nga pwede naton sugtan ag atong sariling itakod naton sa atong sariling panimagay. Gina-encourage namon kamo nga magpanaliksik kag mag-explore solar. Pero importante gid nga ro installation ay sunod sa technical kag safety standard kag kung mahimo gid dapat ay licensed professional para masiguro ro kaayuhan itanan na compliance sa Department of Energy ag sa Energy Regulatory Commission. Sa dayon narang investment ay hindi lang para sa makarada
kundi para man sa future it atong pamilya kag mga komunidad. Ibahan nyo kami, ro Akelco, sa raya nga journey. Kaya, bringing your light, serving your right. Okay, so abugid nga salamat Engineer Thank you, Jaymon sa imo nga pag-iba katon iya sa aton nga episode it Radio Kahayag. Syempre sa aton nga pagtapos it aton nga episode for this Sunday no, hay gapasalamat gid kami kinyo sa inyo nga pagtangkilik bukod nga mga sa Radio Kahayag kundi sa mismo sa pagtangkilik sa inyo nga serbisyo kay Akelco ag sa padayon ninyo nga pagsuporta kay Akelco especially sa aton nga mga activities nga gina-launch ag una gid aro aton man do involvement it aton nga mga LGUs no sa aton nga mga activities ag syempre regarding sa atong agma no hay kami gid hay abo-abo gid amo nga pagpasalamat kinyo dahil sa tanan namon nga mga naging district agma hay full support gid kamo together with aton nga LGUs. Ag syempre gusto man naton imbitahan ro aton nga MCOs no sa aton nga 43rd Annual General Membership Assembly nga mahimuon sa rondaya nga May 16, 2026 alas 10 agahon iya sa ABL Sports Complex Kalibo. Ginapaabot man nato no ro aton nga pagpasalamat sa aton man mismo nga provincial government nga syempre hay sa atong kabuhay nga paghinulat hay hatigayon gid man ro ABL Sports Complex nga kung ga-activity kita ito hay hindi yun kita mainitan especially makaron nga summer good agid hay full air conditioned ro aton nga ABL Sports Complex no nga ni ginapaabot naton ro aton nga pagpasalamat sa aton nga provincial government for the support for making ABL Sports Complex possible nga maging comfortable sa atong MCOs ag bukod nga man ron sa atong mga MCOs ag sa mga next or upcoming activities nga ginaheld una. Time is up. Time to say goodbye now and we will see you on the next Sunday episode. So, probinsya, power up, connect na, oras na para sa Radio Kahayag. Good morning! 30 minutos nga tapatan ag talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan buong pwersa at Aklan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up, connect na, oras na para sa Radio Kahayag. Radyo Kahayag. Akelco FYI. For your information. Maraming sunog at aksidente sa kuryente ang hindi dahil sa faulty wiring, kundi sa maling paggamit ng appliances. Pag-overload ng saksakan, paggamit ng peke at substandard na extension cords, circuit breakers at iba pang electrical products. Ito ang tunay na panganib. Huwag isugal ang inyong mga ari-arian at lalong-lalo na ang kaligtasan ng inyong pamilya ngayong buwan ng Mayo, nakatalaga bilang Electrical Safety Month. Always remember, safety first. Siguraduhin ligtas, dekalidad at tama ang paggamit ng kuryente sa ating mga tahanan. The safety use of electricity is everybody's responsibility. Isang paalala mula sa Akelco para sa ligtas at maliwanag na bukas. Para sa iba pang detalye, share, save and dial our helpline numbers 144 or 274-7350 o pwede mo kaming i-contact sa inyong cellphone 0907-422-3629 o i-chat mo lang kami anytime sa ating Akelco official Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Akelco. Bringing light, serving you right. Akelco FYI. For your information. Taon-taon, buong Pilipinas taranat ibida ang power ng bawat MCO sa atong pagpahaong para sa 43rd Annual General Membership Assembly na nakatala na sa petsa Mayo 16, 2026 sa ABL Sports Complex, Kalibo, Aklan, sang adlaw nga pagtigipon ag misyon sa batayan nga pagtawid kahayag sa atong probinsya. Mark your calendars, May 16, 2026. Para sa masunod na schedule at atong sequential agma sa atong mga distrito, i-check ro atong official Akelco Facebook page.
ngayong 43rd AGMA. Together, we empower one province. Ikaw ka MCO, ang bida. Kelco FYI. For your information. Kahuan, hanap mo ba ay legit na discount offer sa iyong electric bill? Good year, good news. Sa pagpapatuloy ng ating programa sa kampanya sa Lifeline Rate Discount Subsidy, may non-cash discount tayong handog para sa ating MCOs. Mapa 4-piece na qualified non-4-piece marginalized end user na may konsumong 50 kWh pababa, pasok kang mag-apply. Tandaan, dapat pasok sa Lifeline Consumption Threshold ang inyong konsumo para ma-avail itong discount. Ihanda ang 1 photocopy ng valid ID, mag-fill out ng form sa ating Akelco Area Office, o abangan ng Akelco One-Stop Shop schedule sa inyong barangay. Dalhin ang mga requirement kasama ang Certificate of Indigency para sa non-4-piece applicants at for the go na ang iyong application. May tanong ka pa? Share, save, and dial our helpline numbers 144 and 0907-422-3629. O i-PM mo kami sa Facebook at official Akelco Facebook page. Radyo Kahayag.